Okay, uh, back to the program, sabi nga ni Joey Rino. Kilala mo ba yun? Oo naman. Ang tanda mo na. Para makilala mo Okay. si Joey Rino. Diyos ko, Lord. Okay. Alala ko lang, attorney. O nga pala, magkasigad tayo. 58 ka na eh. Oy, excuse 50 me. lang ako. Alam niyo po ba na magkasabay kami nito? Malapit po ako sa ama niya dahil ang kanyang ama ay si Consial Boy Pablo. Maraming leader sa Namayan yun. Oy, love na love Oo. siya ng mga Maraming leader sa Namayan yun. taga Namayan. Oh, tapos lumalabas pa siya sa ano. Namayenyo. Dapat meron ka ng pangalan. Namayenyo. Namayenyo. Yeah, Namayenyo. At hindi lang yun. Lumalabas pa sa sinakulo ang aking katabi. Sinokalista rin po siya. Akala ko Viva Max. Oh, hindi siya tatanggapin doon. Okay. Anyways, gusto ko lang sa third segment, gusto ko lang yung tanungin ka, ano pa yung mga iba pang mga polisiya na meron ng barangay o na meron ng CBAX saka ng DILG na binibigay sa pinapatupad dito sa amin. Ang dami nga. Ang dami nga yung assignments. Ngayon, bago yung RBI. Yung Registry of Barangay Inhabitants. Oh, yan. Meron kami nun, Oh, yan. Ganda yan. 2020, kami nagpatupad. Talaga? Yeah. Alam mo, Because of kagandahan COVID. nito ng Registry of Barangay Inhabitants. Nire-rehistro po kayo. Kasi, ang barangay, hindi siya pwedeng mag-allocate ng pondo nang walang plano. Paano niya malalaman ang programa niya kung hindi siya gagawa nitong registry inhabitants? Doon malalaman ilan ng senior, ilan ng solo parents, ilan ng PWD, ilan ng out of school youth. So, pag nabasa niya yon, ay naku, ang dami ko palang out of school youth. Ting! Meron na siyang idea. Ifo-focus ko ang project ko sa education. So, nagkakaroon ng plano at yung pera properly allocated. So, importante yung RBI. At kung merong kakatok sa inyo at magtatanong at hihingi ng inyong impormasyon, Lalo na from barangay. ay sana At may paunlakan ID nyo ng siya. barangay. May ID, paunlakan nyo sila. Ang kinukuha naman nilang information ay yung basic information lang na inyong inilalagay sa inyong mga ID, yung ganyan. So pagdating sa RBI, sa attorney, meron kasi kaming nung panahon na nagkaroon ng pandemic, kailangan malaman namin kung gaano karami yung nakatira sa Namayan at kung sino-sino to. At the same time, tinignan ko yung local government code, kasama to sa requirement eh. Yeah. Okay. Nire-require ang barangay na malaman kung gaano karami yung kanyang inhabitants at ano-ano yung mga yon. So sabi ko, implement ko lang. Kasi nakita ko yung beauty nito eh. Actually, bago pa mangyari itong RBIs, meron, nung ako ay executive assistant pa ni Mayor Benhar, meron siyang E2G2. Yeah. Yung E2G2 na finormulate niya, tapos kumuha siya ng team ng mga Atenista sa Katiga UP, nag-collab sila, nag-form ng programa na E2G2. Sabi ko, napakaganda nito. So, lahat nung panahon na yon, naglabas po ako ng ID ng barangay. Yung ID namin during that time, sabi ni Sir Vega na yung pinaka-manager ng Maya o pinaka-presidente ng Maya, it was the first in the Philippines during that time, na tawag dito, debit card. Kasi during that time, COVID, ang transfer ng virus ay through pera. Tapos naikakamot mo sa mata mo, hanggang sa magkaroon ka na rin ng COVID pag nagkaroon ng pera at nagbayaran kayo sa palengke. So, tapos kami, ang pagbibigay namin ng ID, kailangan may pirmahan kang form. Kung sino ka, ano ka, at mga iba pang mga detalye para malaman namin kung saan ka nakatira, ilan ang kasama mo, ilan ang household. Kaya kapag halimbawang sinasabi ni Mayora sa amin na magbibigay kami ng mga boxes, alam ko kaagad, tatawag lang ako, ilan na yung outstanding natin na dami ng mga boxes, ganyan-ganyan.
So, inadapt yun hanggang sa sinabi ko sa mga ibang barangay captains na Yeah. ginawa naman nila. Kasi mahalaga yung RBIs. Ngayon, dito sa pagkuha ng RBIs attorney, malalaman mo kasi may hinihingi kami. Like for example, sa senior citizen, ano mga maintenance mong ginagamit na gamot? Para kapag bumili kami ng gamot, hindi kami na-expirean. Kasi nga, Kap, yun yung sinasabi Diba? natin na kung alam mo, mapaplano mo. Yes. So, kung may datos ka, Yes. mabibigyan mo siya ng programa. Totoo yun. So, hindi sayang yung pera ng taong bayan. Hindi napupunta sa kung saan. At least alam mo, kailangan namin meron palang PWD, kailangan ng wheelchair nung nagpunta. Tsaka, Kap, Ganun. unemployment. Pag sinabi mo, ang laki pala ng unemployment sa teka muna, anong problema? Bakit walang mga trabaho, maraming walang trabaho? So, doon, nakasentro dapat ang programa ng barangay. Hindi lang liga, hindi lang, di ba, yung mga feeding program, hindi ganon. Nilalaliman ng barangay ang programa base sa tunay na pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. So, Malaking bagay yan, attorney. RBI. Yes. Ano pa? Yung hapag. Aha. Ito Yes. yung urban gardening, urban farming, at ngayon, pasok na dahil sa galing po Richie Basig, Oo, Kapitan Richie totoo. Basig, ay may Congrats. hydroponics. Hydroponics na ang kanyang barangay. So yan, isang ng hapag. Ano ba ibig sabihin ng hapag? Halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay. Hapag sa barangay. So, si Cap Richie, ma-share ko lang. Yes. Si Cap Kasama Richie ko ng siya. Daang Bakal ay pareho ding galing pook awardee, kagaya ni Cap Dondon. Pero siya yung talagang kasama doon Siya sa yung 10. top Top 10 10. siya. Trailblazer naman si Cap Dondon. Kumikita siya ng 30,000 a month. At yung mga bok choy niya, yung mga lettuce, ipinamimigay niya sa mga constituents niya. Ngayon, nagre-raise na siya ng tilapia and hito. Meron na rin siyang palaisdaan doon. At kinukulture at hinahango ng kanilang mga napakikinabangan ng barangay. So, ini-endorse through memorandum circular ito, pag-uutos ito ng DILG at inilocalize naman ng ating ng city through a resolution adopting this memorandum circular na ang bawat barangay ay magkaroon ng hapag. Nakapaghapag ka na, may hapag. Yes, may hapag kami. Pero hindi ganun katulad kay Cap Richie. Hydroponics naman siya. Sa totoo lang, naiinggit ako sa mga kapitan na gumagawa nun. At talagang darating ang panahon, sa lalong madaling panahon, ay Eto na. aayusin namin yung hapag namin. Exciting yan. Kasi iba yun nagiging self-reliant ang mga tao ng Namaya. Magiging part ito nung ila-launch natin na project. Gusto mo kasi. Anong project? Nako, attorney. Kaya nga, iniisa-isa ko na yung Kasi pwede nating i-partner dito ang Bureau of Plants. Mamigay sila ng mga seedlings sa kabayan mo. Sige. Seedlings. Attorney, tapusin ko muna yung mga iba mo pang tapos mamaya explain ko barkada, sa'yo yung barangay time. at kalinisan. So, meron tayong Sabado Linis. Alam naman natin yun, lahat tayo ay nagbubungkal ng kanal. So, yung tapat mo, linis mo. That is also part of our office's agenda. Objectives, iba mga programs. At yung Lupon Tagapamayapa Incentive Awards. Yan. Itong lupon na ito talagang nung una, parang iniisip ko, parang, anong kailangan pang i-develop sa lupon? Marami bang mga cases ang barangay? Naku, turned out na dahil sa datos, through RBI, dahil sa datos na nakuha namin, maraming barangay ang may unresolved cases. So, pag pinalakas natin ang lupon, malalaman ninyo ang karapatan ninyo. Kasi mismong si lupon na trained ng aming opisina
alam niya ang batas, alam niya ang proseso. So, malalaman natin na ang mga kaso na nilulupon ay nasa level lang ng MTC. Yeah. Nasa MTC yan. So, may kulong, merong danyos, perwisyos. So, yan ang mga parusa kapag humantong sa korte. Kaya ano naman ang role ni Lupon? Huwag na nating paratingin sa korte. I-settle na natin. In a way, panalo ka, panalo ako. Kaya sinasabi ko, minsan may mga parties, no, magkano utang sa'yo? 10,000. Okay, magkano na nabayad niya? 4,000. O may 6,000 pa. Kuya, magkano na lang pwede mong bayad? Di ko na kayang bayaran. Eto, meron akong 1,000. Ate, kunin mo na. Kasi kahit na idemanda mo siya, hindi mo makukuha yung 5,000. Hindi mo rin siya mapapakulong. Kaya gusto mo win-win. Nakakuha ka ng kalahati man lang, yung kalahati ay charge to experience. Aral na yun. Hindi ka na na-stress at naresolba natin. Win-win solution. Yun yung palalakasin natin sa Lupon sa pamamagitan ng aming opisina. Malaking bagay yung mga sinasabi mo, Yes, attorney. Kasi maraming barangays, hindi lang naman dito sa Mandaluyong or sa buong Pilipinas din as well, na dapat talaga para ma-decongest yung mga korte natin. Oo, court cases. Kailangan Oo. dito pa lang sa barangay maayos na. Basta sa barangay, inaayos, hindi pinalalala. Lagi ko sinasabi yon pag nagmi-mediate. Dito, inaayos po namin, hindi namin pinalalala. Kaya nga ayaw namin, umiiyak kaming mga kapitan, mga lupon, tagapamayapa o mga miyembro ng pangkat, kapag nagre-release kami ng certificate to file action, masakit sa puso namin yun. Oo. Di ba? At ang certificate to file action ay may buhay. Hindi yan panakot. At hindi mo yan laging hahawakan para lang manakot at sabihing ididemanda ang isang tao. Ito po ay, ang certificate to file action ay may hangganan. Kung kunyari, example, unjust vexation, within 2 months, dapat maisampa mo ang kaso. After 2 months, prescribed na. Hindi mo na pwedeng gamitin ang certificate to file action na yan at hindi ka na rin pwedeng makapagsampa ng kaso. Anong tawag doon? Tawag doon ay may prescription at laches. Laches, ibig sabihin, tinulugan mo yung karapatan mo. Aha. Sleeping on your rights. So, binigyan ka na certificate to file action pumunta ka na sa korte kung talagang seryoso ka. Kaya lang, ito naman si complainant, abala. Tsaka, lang ako, pinakikiramdaman ko, ano ba talaga, kayang babayaran ba ako? Matatakot ba to? Or what? At saka may filing fee, mahalang filing fee, may mga ganyan pa. So, Mahirap nagkakaso, again, oo, mahirap magkaso. magkakaso. Kaya, sa bisa ng Lupon tagapamayapa. At saka alam mo, Kap, yung mga parties na hindi sinipot ang hearing, ang barangay, ang Lupon, ay pwedeng mag-issue ng certificate to bar Action. action. Certificate to bar action. Certificate to bar action, yes. Kasi, ibig sabihin, Hinuhugot ko yung mga natutunan ni attorney. oo, ibig sabihin, hindi ka na pagbibigyan na mag-file ulit ng kaso of the same case, nature to the same party, to the same respondent. Hindi ka na. Pag si respondent, hindi rin nagpakita, i-issuehan siya ng certificate For counterclaim. for bar to file counterclaim. Certificate to bar counterclaim. Yun. Yan. So, pakinggan nyo, mga mahal kong kabarangay. Expert na ho yung kausap natin. Nabubulol pa. Hindi, pero sa totoo lang. Ibig sabihin,
seryosohin to. Kapag pumunta ka sa barangay, tatanggapin ka ng seryoso. Kasi ginamit nila ang resources ng barangay para pag-ukulang ka ng panahon, hindi mo sisiputin. O, di ba, Kap? Hindi pa pwede. Nagbukas ng ilaw, ng aircon, gumastos na ng mga papel para sa inyo. Actually, merong mas grabe pa nga eh. Bukod doon sa mga to bar, yung certificate to bar, meron pa mas grabe. Pwede namin kayong filean ng indirect contempt. Pag kayo ay talagang niloloko nyo ang barangay. Pwede kami mag-submit sa MTC na kayo ay nanloloko sa barangay at hindi nyo pinapansin ng barangay. Worst case scenario. That's the worst case scenario, which we don't do naturally, normally. We don't do that. Although, Kap, lilinawin ko yan, ang barangay has no contempt power. No. Wala siyang contempt. Nagpa-file kami. It is the court The court. who will issue an order of contempt. Yung contempt, hindi naman porket kinontempt ka, makukulong ka or something. Minsan, penalty yun. Pera, pagbabayarin ka, or whatever. Depende do sa appreciation ng husgado, ng judge. Pwede rin naman ma-dismiss, bigyan ka ng pagkakataon, pero ganun pa man, abala na sa'yo, abala pa sa barangay, di ba? Oo. Kaya nga, ang mga nagpupunta sa barangay ay tinatangkilik naman ng mga barangay staff na may kaseryosohan. Dahil seryoso yung pakay mo eh. So, gusto ka nilang tulungan, pero in the same manner, balikan din natin sila ng kung ano yung ino-order nila sa atin, gawin natin. Anyways, attorney, sa pagtatapos natin, una gusto ko magpasalamat sa Ako nga, pagpapaunlak mo. papasalamat. Ang daldal ko eh. Ang dami kong Ang dami namin natutunan. Wow, thank you. Okay. Kulang pa yan. Pag-usapan naman natin dito minsan yung vowsy. Pasok ka ba doon? Hindi, mabait ako eh. Okay. Okay. Saka mababait yung mga taga-Namayan. Maraming salamat sa pagpunta mo sa amin sa CapDev namin. Yes, Tingnan mo. and I enjoyed it. Oo. Napakagandang lugar. At That's how I'm much... glad that you did that for your team. Yeah. Ang laking bagay kasi sa amin yung... Alimbawa parang ito. Ito yung alam ng mga tao eh, so far. Pero yung CapDev at pagpunta ni attorney doon, at pagpunta ng mga iba pang mga nagsalita, nadadagdagan yung knowledge. Nasasalinan pa to. Kung ito ay tuturing natin na isang kaalaman sa ating pagkatao. Nadadagdagan pa na nadadagdagan. So, maraming salamat sa pagdadagdag ng knowledge sa amin. Kap. Thank you. Iinumin ko na talaga itong namang, bato. talagang ikaw ay nakababa sa amin. Ayoko naman sabihing nakababa. Mataas lang kasi sabi nilang bumaba dahil nasa second floor, third floor ako dun sa BOC. Pero, hindi naman, it's always an honor na maimbitahan ako. Sa ganito, ito yung gusto ko, yung magkwento, magturo, magpangaral. Hindi naman magpangaral, pero ipaalam sa tao ang batas. Di ba nga, Kap, ikaw nga, inabot mo si Joe Quirino, ako nga si Ernie Baron. Ano sabi ni Ernie Baron? Pag walang knowledge. Walang power. Ang galing, no? Tama ka, Kap. Pag walang knowledge, walang power. Kaya, we have to empower our people by giving them more information, their rights. Alamin nila yan. Alamin natin ang ating mga karapatan. At makialam tayo sa barangay. Let's get ourselves active participation, ourselves involved in all barangay issues. Totoo yun. Sige Tama lang. ka. Sagutin naman yan ni Kap. Pero at the end of the day, lahat tayo is working towards one goal. And that is a progressive, harmonious, and peaceful na mayan. Diba? Yes. Yan ang natin. Again, maraming salamat, attorney. Thank you, It's an Kap. honor na kasama ka namin sa isang episode, o first episode actually, kasi marami, DILG naman yung iimbitahan Sunod. natin na kasunod, and so on and so forth, hanggang sa siguro bumig time tayo para at least kayong mga taga-Namayan, tayong mga taga-Namayan ay yung bang mapuno pa ng kaalaman ng ating mga
sarili pagdating sa mga polisiya na meron at kung ano yung naayon sa batas. Doon lang naman kami kung ano yung naayon sa batas at mas makakatulong para sa inyo at maitaas yung antas ng pamumuhay ng bawat isang taga-namayan. Maraming salamat and may God bless you all. Galing. Thank you, Kap. Galing. Tara na